Dumating ang isang mangkok ng mainit na pansit sa isang maliit na kainan. May isang taong tila gutom na gutom, ngunit mainit pa ang pagkain kaya dahan-dahan niya itong hinawakan. Nagpasalamat siya sa may-ari ng kainan at nagpaumanhin sa kanyang paglapit. Ngunit sa di inaasahan, may isang bisita ang dumampot ng tirang pansit at agad itong kinain. Tinanong niya kung ayaw na ito ng lalaki at humiling kung maaari niya na lang itong angkinin. Lumapit ang lalaki. Tiningnan ang isang lalaki mula ulo hanggang paa at sinabing lumayo na lang muna siya. Abala raw siya sa tindahan. Ngunit may isang dalagang nagpakita ng kabutihan. Inalok niya ng bago niyang pansit. Hindi pa niya ito natitikman. Napansin ng ama ng dalaga ang ginawa ng anak. Anya, tila may kaya ito sa buhay. Ngunit sinabi ng anak na bagsak ang kita ng kanilang kumpanya ngayon. Bagamat kapos din sila, may pagkain pa silang kayang ibahagi. Gutom pa rin ang lalaki, ngunit sinabi ng matanda na kung talagang gusto niyang makuhang pansit, kailangan muna niya itong linisin ang kanyang sasakyan. Kapag nalinis na niya, sa kanya ito ibibigay. Tahimik na sumunod ang lalaki. Sa kanyang pagsusumikap, naabot din niya ang pansit. Taos puso siya nagpasalamat sa may-ari ng kainan. Tinanong siya ng matanda, mas masarap ba ang pagkaing pinaghirapan? Ang anak ng matanda ay hindi natuwa. Naawa siya sa bata at tinanong kung bakit kailangang pahirapan pa ito. Sagot ng ama, pwede naman niya itong bigyan agad. Pero paano ang bukas? Sa hinaharap, mas mainam na matutong magsumikap kaysa umasa na lamang. Ito raw ang aral sa buhay. Mas mabuting pagdaanan ang hirap ngayon kaysa sa mas malaking hirap sa kinabukasan. Hindi raw ito madaling maintindihan ng iba. Makalipas ang muling sandali, muling lumapit ang lalaki. Humiling siya ng 100 yuan para makauwi sa kanilang tahanan. Hindi agad siya binigyan. Sa halip, inatasan siya ang mamulot ng 100 bote kapalit ng pera. Muli nagpasalamat ang lalaki at agad na nagsimula sa kanyang gagawin. Pagbalik niya, tinupad ng matanda ang pangako. Inabot ang bayad at pinayuhan siyang maligo at magpalit ng malinis na damit. Samantala, sa isa pang pagkakataon, inutusan ng matanda ang kanyang anak na kumuha ng inumin. Biglang dumating ang isang tauhan dala ng kontrata ng isang proyekto na may halagang 3 milyong yuan. Nabuhayan ng loob ang anak. Ligtas na ang kanyang kumpanya. Ngunit nagtaka ang matanda dahil wala siyang natatanggap na balita tungkol dito. Doon niya nalaman kung sino ang tunay na boss na nag-invest, ang lalaking tinulungan nila noon. Ngayon, siya ang nagbalik ng kabutihan para sa paraang hindi nila kailanman inaasahan. Pinaupo nila ito ng may paggalang at sa katahimikan ng sandali na naigang isang mahalagang aral. Ang kabutihan, tiyaga at sipag ang may gantimpala sa tamang panahon.